Inilabas na ng Israel ang isang video na nagpapakita kung paano nila tinoda si Hassan Nasrallah noong September 2024 gamit ang kanilang F-35I fighter jets. Ngunit paano nga ba nagkaroon ang Israel ng sarili nitong variant ng F-35I na pinaniniwala ang mas malakas pa kaysa sa orihinal na F-35 ng Amerika? Ano nga ba ang meron sa mga fighter jets na ito ng Israel at ano ang pinagkaiba nito sa orihinal na disenyo ng Amerika? At yan ang ating aalamin ngayon mga kabayan. Sa update sa patuloy na kaguluhan sa Middle East, inihatid na kahapon sa kanyang huling hantungan si Hassan Nasrallah, ang pinuno ng Lebanese group na Hezbollah. Ang kanyang libing ay ginanap sa Beirut at isang napakalaking kaganapan na dinaluhan ng daang-daang libong katao na taga-suporta ng grupo. Mayroon ding mga high-level na delegasyon mula sa Iran at sa iba pang mga bansa. Ang libing ay minarkahan ng mga kanta laban sa Israel at Amerika at sa pamamagitan ng pagpapakita ng lakas mula sa Hezbollah. Hey, we are keeping the promise, Nasrallah. Ngunit habang isinasagawa ang malaking kaganapang ito ay nagsigawan at nagalit ang mga taga-suporta dahil ang Israel Air Force ay gumawa ng isang low flyover ng mga fighter jets nito sa lugar kasabay ng mensahe nito na nagsasabing ang mga nagbabanta at gustong sumubok na umatake sa Israel ay makakatagpo ng parehong kapalaran. Sa araw ding yun ay inilabas din ng Israel ang isang video na hindi pa nila nilalabas noon. Ang video na nagpapakita ng isang airstrike na tumodas kay Hassan Nasrallah noong September 7, 2024. Makikita sa video na nagpakawala ang Israel ng 7 malalaking bala sa mga gusali kung nasaan si Nasrallah. 4 na mga fighter jets ng Israel ang dumaan sa libing ni Nasrallah, 2 F-16I fighter jets at 2 F-35I fighter jets. Ang Amerika ay naglabas ng iba't ibang mga variant ng F-35 fighter jets, ang F-35E, F-35B at F-35C. Ngunit bakit ang Israel ay mayroong naiibang variant, ang F-35I? Noong 2010, ang Israel ay gustong bumili ng F-35 fighter jets sa Amerika, ngunit gusto ng Israel na ibahin ang teknolohiyang ikakabit sa nasabing fighter jets at dapat Israeli technology ang ilalagay. Ngunit hindi pumayag ang Amerika at tinanggihan ang hiling ng Israel. Ngunit makalipas lamang ang 1 taon, ang Amerika ay kinausap muli ang Israel at pinayagan nito ang Israel sa hiling nito. Nang magkasundo na ang Amerika at Israel, ang Lockheed Martin ay gumawa ng sasakyang panghimpapawid para sa Israel kung saan naka-install ang mga electronic system ng Israel. Gusto kasi ng Israel ng plug-and-play na feature na idadagdag sa pangunahing computer upang payagan ang paggamit ng Israeli electronics bilang mga add-on at upang magkasya ang sarili nitong external jamming pad. At bilang karagdagan, pinahintulutan ng Amerika ang Israel na i-mount ang kanilang sariling mga missiles. At dito na pinangalanan ng Israeli variant na F-35I Adir o tinatawag ding The Mighty One. Ang F-35I Lightning II Israeli variant ay isang 5th generation, isang multi-role combat aircraft, single-seater, single-engine, supersonic stealth strike fighter na idinisenyo para sa air superiority at strike missions na mga kakayahan sa electronic warfare, intelligence, surveillance at reconnaissance. At ang variant na ito ng Israel na F-35I ay maaaring mas mahusay kaysa sa orihinal na disenyo ng Amerika. Sa isinagawang opensiba ng Israel noon sa Iran kung saan hinati sa 3 wave ang airstrike, ay itong mga F-35 ay ang unang umatake kung saan winasak ng mga ito ang mga air defense system ng Iran bago sundan ng 2nd wave at 3rd wave ng mga F-16I at F-15I. Sa tuwing bibili ang Israel ng mga fighter jets ay nagre-request ito lagi na ibahin ang mga electronic system tulad ng kanilang F-15I at F-16I upang gawing mas makapangyarihan ang kanilang puwersang panghimpapawid dahil sa napapaligiran umano ang kanilang bansa na mga banta mula sa mga bansang nakapalibot sa kanila.
Ang ilan sa mga pagbabagong ito ay nagsasangkot ng mga partikular na countermeasure at sensor na partikular sa pangangailangan ng Israel gaya ng mga display na naka-helmet at iba pang kakayahan sa pangangalap at pagpoproseso ng data. Maaari ding gamitin ng mga piloto ang electronic suit ng platform para i-jam ang mga guidance system at electronic weapons ng kaaway. Kaya sa mga bansang naisubukan ng Israel sa mga labanan sa himpapawid o dogfighting ay mahihirapan silang mapabagsak ang Israeli Air Force tulad ng sinabi noon ng mga experts sa Middle East na mahirap kalabanin ng Israel dahil sa mga state-of-the-art na kagamitang pangdigma nito. Dahil sa mga naranasan ng Israel na pang-aapi mula sa iba't ibang mga bansa, sa mahabang panahon ay naisipan ng Israel na palakasin ang kakayahan nitong makipaglaban at mag-develop ng mga advanced na kagamitan. Kaya't base sa survey ng Forbes ngayong taon, ang Israel Air Force ay pasok na sa makapangyarihang puwersang panghimpapawid sa mundo. At sa update naman sa patuloy na tensyon sa rehiyon mga kabayan, matapos ang makailang beses na pagpuna ng China sa Typhoon missile system ng Amerika na nasa bansa, iniulat nito ng South China Morning kahapon na ang China ay gumawa ng isang strike submarine na maaari umanong magdala ng hypersonic missiles. Ayon sa journal ng China Military, isang bagong Chinese attack submarine ang ginagawa ngayon sa Wuhan Shipyard na maaaring gamitin upang tapatan ang medium-range missile defense system ng Amerika na nakadeploy sa Pilipinas. Ang submarino ay plano umanong lagyan ng mga pinaka-advanced na hypersonic missiles upang labanan umano ang mga lumalaking presensya ng mga dayuhang militar sa bansa. Hay, China na to hanggang ngayon ay hindi pa rin makamove on sa isang pirasong Typhoon missile system ng Amerika na nasa bansa natin.